Okay, bali yun. Meron tayong pinagputulan dito ng bougainvillea. Yung katawan kasi nito na malaki, ginamit ko na stock sa grafting. Pinutol ko itong sanga na to kasi hindi siya nababagay. Ngayon, nakita ko parang maganda. Maganda yung forma. Kaya itatanim natin to mga kaprobinsya. Okay, so ang gawin muna natin ay putulin na lang natin itong part na to para makuha natin yung kakaibang forma niya. Ayan, para magkaroon naman tayo ng sarili nating unique na forma nitong bougainvillea na to. So putulin ko dito. Ayan. Yun. Tumilapon. So heto siya Ayan, bali ko siya. Tatanim natin to bukas. So puputulin ko lang itong mga ibang sanga niya. Ayan, putol lang tayo ng putol. Okay. Yun. Okay. So ang naiwan na lang ay eto. Yan, ganyan yung itsura. So para mabilis ang pagtubo nito, wala akong taga-video, ang hirap hawakan. So kailangan tanggalan natin itong balat nito. So paano ba siya? So ayan. Ayan, kailangan natin na balatan yung part na yan. Diyan kasi lumalabas yung mga ugat later. So, ayan siya. Ayan, okay na. Ngayon ay ibabad natin. Kuha tayo ng aloe vera. Yun. Ayan. So, ito yung aloe vera na gagamitin natin. Okay, dito tayo. Heto, meron akong rooting hormone dito. Yan. Yan yung gagamitin natin, na rooting hormone. So, lalagyan ko lang to ng tubig. So, bali, eto na yung gagamitin natin na bougainvillea. Ang una natin gagawin ay itong, aloe vera. Ginagawa ko to sa mga malalaking, cuttings. Pwede rin sa mga maliliit. Effective din to. Mabilis lang kasi silang tutubo kapag naggaganito tayo. Tsaka natin siya i-dip dito sa rooting powder. Yan, rooting powder yan. I-dip na lang natin. Iyon. Yan, eto na siya. Tapos ibabad ko to ng magdamag. Bukas na natin siya itatanim. So ganyan para lang para ma-induce yung pag-uugat niya. Okay. Kaya tatanim na natin. Bale, ito yung paso na pagtatamnan natin. Wala akong ibang makitang paso na babagay sa kanya. Pero for the meantime, ito lang muna. Ayan, marami na siyang butas. Tapos yung gagamitin natin na lupa, ito ay, alam nyo yung mga parang kokopit. Yun ang mainam kapag cuttings ang itanim para mas madali silang mabuhay. Tapos syempre hindi nawawala yung buhangin, naglalagay ako ng river sand. Kung meron kayong makitang river sand, mas maayos yon. Tsaka konting lupa. Ayan, meron tayo ditong yung mga loam soil lang. Mga sandy loam din ang kunin, wag yung mga matitigas. So heto hinalo ko na yung bato sa ilalim niya. Yan, may mga bato yan, tapos buhangin. Saka yung ating lupa, pinaghalo-halo na natin lahat dito. Yung konting buhangin, tapos konting sandy loam, saka yung parang kokopit. Ayan siya. So, ganito yung magiging itsura niya. Medyo mabuhaghag siyang gamitin. Maganda to para sa mga cuttings. Mas madaling mabuhay. At syempre, kukunin na natin yung binabad natin sa aloe vera tsaka rooting powder kahapon. Ayan, eto na siya. Itatanim na natin. So, mag-add ako ng lupa dito.
Tsaka natin ito ilalagay. Ayan. So, ganito lang muna. Ipatong ko lang muna dito sa gilid niya kasi nga nagsasag siya. Tsaka na lang natin naayusin yung talagang gustong forma niya kapag nabuhay na. So, sa ngayon, kailangan nakapatong siya para hindi siya matumba. So, ayan. Okay, heto na. So, for the meantime, ganyan lang muna yung forma niya. Later on, kapag nabuhay na to, tsaka natin siya huhukayin ulit at itatanim sa babagay sa kanyang paso para makuha natin itong ano niya, curve niya. Itong ginamit natin na rooting powder na may tubig, yun na rin yung ipamdidilig natin. Yan. Ito, dagdagan natin yung dilig niya. Okay lang sa first time na diligan natin, okay lang na mabasa to ng gusto. Yan. Okay, kung pansin nyo, parang delikado, no? Madaling matumba to. So, for the meantime, lagyan natin siya ng kanyang support. Yan, itanim muna natin itong stick na to. Tsaka natin siya itali para hindi siya nagagalaw. Tanggalin na lang natin pag nabuhay na. So, ayan, tapos na natin. Yun. Siyempre, tanggalin natin itong mga ibang dahon. Bawasan natin itong dahon niya. Iwan lang natin itong mga pinakatalbos na maliliit. Maganda rin kasing may mga titirang ganito pang starter. Yan. Yan. Yung iba na plastic pa, ako hindi na. Ganito na lang to. Basta pagtyagaan lang natin na dapat ay nasa lilim muna siya. Yan. So, heto na siya mga kaprobinsyano. Ayan. Ito yung itsura. Maganda kasi yan. Kung mabuhay to, o di napakaganda yung itsura. Tsaka na lang natin dudugtungan ng ibang kulay. Yan. Ipapakita ko sa inyo yung mga yung mga ginawa ko na ganito na sigurado naman na nabuhay. And ito yung mga sample, no, ng mga pinagtriman ko ng mga malalaking bougainvillea. So, ayan. Madali lang silang buhayin. Sa ganung naparaan, ganun din yung ginawa ko dito. Ito meron ng meron na nakapatong na nabulok na kaisal. Ito nga namulaklak na, hindi ko pa siya naililipat. Yan, pwede na rin itong ilipat sa mas magandang paso. Siguro later on na lang, bibidyohan ko na lang ulit para may pakita ko sa inyo kung paano ilipat itong mga ganitong kumpul-kumpul na mga bougainvillea. Yan, dito, meron ako dito mga inaalagaan o kaya mga binuhay, no, na mga lang din, pinagputulan. Ito, buhay to. Ayan, parang lang kasi wala pang lumalabas eh. Yan, green na green pa yan, buhay na buhay yan. Kaya lang, hindi pa na lumalabas yung mga niya, sanga niya. Ito, tignan ninyo, ayun. Malaki siya. Ito, malaki yung pinakapuno niya. Pinagputulan ko dati to. Galing siya dito, yan. Yang malaki na yan, dito siya galing, yan. So, heto, tignan ninyo, namulaklak na siya eh. Hindi ko pa siya inaayos. Putulan ko na lang to later. Ayan, ito yung naging sanga niya. Ayan, meron na siyang bulaklak. Ito ay California Gold. Yun. Ganon din yung proseso na ginawa ko. Kaya, confident ako na mabubuhay. Ito rin, meron din doon. Ayan, pansinin nyo yan. So, ganon din. Medyo malaki na yung mga tangkay. Ayan siya. Yun, malaki na yung tangkay niya. Ang hinahin kasi akong magtapon kung minsan pag nagpuputol ako ng ganito kalaki.
Kasi ang tagal hintayin bago maging ganito kalaki. Maganda na to kapag ipaso natin sa medyo maayos-ayos na paso, tsaka natin dugtungan. Napakagandang tignan na yan. So eto, mahaba na rin, no, yung tangkay. Ayan na siya, oh. Ganyan lang muna. I-share ko na lang sa inyo ulit later on kapag ililipat ko yan sa mga sa mas magandang paso. So eto yung mga grafted ko na inaalagaan ngayon. Dito ako sa lilim ng puno. So dito ko sila nilalagay. Bali dito natin pala pinutol, dito natin pinutol yung tinanim natin. Ayan, diyan siya galing, dito, yan. So sayang kasi malaki na siya. Tapos itatapon lang natin. Kaya hintayin na lang natin na mabuhay ulit para maayos. So heto, grafted din yan, maliit. Ayan, nabiwili ako sa mga grafted ngayon Medyo nakukuha ko na kasi kung paano. So yun nga, mga kaprobinsya, ganun lang kadali yung procedure kapag magtatanim kayo ng mga ganun na malalaking cuttings. Applicable din yun kahit sa mga maliliit na cuttings. Mas madali silang buhayin kapag ganun So hanggang dyan lang muna yung video natin. Update ko ulit kayo later on kapag nakita ko na meron na siyang sign, na nabuhay na siya. Tsaka abangan nyo pa yung mga additional videos natin na isi-share ko sa inyo na tsak na magugustuhan nyo at pwede nyong gayahin. Okay, thank you so much mga kaprobinsya. Ito medyo malakas yung sikat ng araw, kaya pasensyahan nyo na kung hindi maganda yung quality ng video natin ngayon. So thank you so much, and sana subaybay nyo ulit yung mga next ko pang mga videos.